Ay, sa wakas nakasama po natin ito si Brother Sorel Legaspi. Yan. Invite po tayo sa aking pong channel. Huwag kayo manood ng channel. Approve ba ni Kuya yan? Apro ko yun. Kalamansi sa atin. Okay. Kalamansi trivia. Ano bang channel mo? Kalamansi trivia. Kalamansi. Kumbaga kami rin. Gustong Kalamansi trivia. Gusto ko mag-farming. Ay, sige. Yung totoo. Totoo. Yun ang ating Paano channel. kita kukontakin? Bigay ko siya yung number. Teka. Hindi. Parang po bro yung sa kanila. Oo. Kayo po ba gumagawa, no? Hindi po bro, ginawa lang po niya akong ano bro, titingin-tingin po doon. Kasi niloloko siya bro. Kaya Sabi na kwento nga sa akin ni location niya. Ka Roger. Apo. Ay, sayang ka ako yun. Ba't hindi ka ako gawain? Hello bro, may pispan pa po siya. Oo. Uwi po siya tulubin daw po bro mga nasa 20 po ng January. Sige nga, pagka ako punta natin, matulungan natin yung Sige po bro, pag ano pa. sige po, sayang yung kanya. Ay, kaganda po ng location. Ay, sa wakas nakasama po natin ito si Brother Sorel Legaspi. Yan. Invite po tayo sa aking pong channel. Huwag kayo manood ng channel. Approve ba ni Kuya yan? Apro ko yun. Kalamansi sa atin. Kalamansi trivia. Ano bang channel mo? Kalamansi trivia. Kalamansi. Kumbaga kami rin. Gustong Kalamansi trivia. Gusto ko mag-farming. Ay, sige. Yung totoo. Totoo. Yun ang ating Paano kita channel. kukontakin? Bigay ko siya yung number. Teka. Sige. Kailan kayo nag-start mag-farm? Tagal na po ako nagpa-farm. Get straight. Ito pong halos nasa 15 years na. O di alam nyo na yung kumbaga ins and out ng farming. So ako kunyari gusto ko mag-farming, ano yung unang isasuggest mo sa akin? Yung land muna. Land ko muna. Saan dito? Saan sa Pilipinas maganda mag-farming? Kasi ako taga Nueva Ecija. Ha? Nueva Ecija ang farming ko. Bakit maganda doon? Kasi una, hiyang po ang kalamansi doon dahil mainit ang panahon. Gusto kasi ng kalamansi, mainit ang panahon, maraming magbulaklak, maraming magbuman. Tapos, malakas ang tubig. Sa Nueva Ecija. Kasi may pantabangan dam doon. Paano kung gusto kong iba-iba't klaseng uri ng prutas o ano? Pwede rin. Pwede rin sa Nueva Ecija. Meron rin po kasi tayo mga area po doon, like mga hills, mga bundok, mga malalamig na area. Pwede rin doon ng mga fruit trees. Saan kita makukontak? Baka nyo po sa YouTube ko po, Virgilio po na Kalamansi Trivia. Search nyo lang po yung Kalamansi Trivia, nandun po yung channel. Kalamansi Trivia. Ano iti-trivia mo sa akin? Sige nga. Ang kalamansi kasi, yan po kasi... Tanungin mo muna ako. Ang trivia. Kaya ako tanungin mo. Ang trivia po, ang kalamansi, napakaganda sa katawan ng tao. Healthy, tapos accessible dito sa Pilipinas, maraming vitamins na makukuha, and then kailangan sa lahat ng palengke, marami pang gamit po ang kalamansi. Kung iinom ako niyan, paano ko iinumin siya? Yung kalamansi. Meron po tayong kalamansi juice. Meron tayong kalamansi juice, di ba? Meron naman po yung natural na kalamansi. Hindi, ilang kalamansi? Pagka sa isa pong baso, maganda po doon mga 5 pieces na kalamansi. Tapos walang sugar. Pwede rin po na walang sugar, pwede rin po meron sugar. Pero mas maganda yung natural, walang sugar. Healthy yun. Pampaganda tsaka pampalakas sa immune system. Sige. Ayatan nyo naman yun sa atin. Oo nga, ang ganda. Tatawagan kita, gusto ko sige mag-farm. po. Opo, pwede po. Kahit anong putas hindi lang kalamansi. Oo, pwede po. Anytime po may din po tayong kanya. Kasi marami po tayo mga kakilala rin po mga murang nagtitinda po ng mga fruit trees para at least meron tayong contact. Paano gusto kong lote sa Nueva Ecija? Lote sa Nueva Ecija, May alam ka. meron to sa parte ng Kuya po. Kuya po. Kuya po, Nueva Ecija. Nandun si Senator Robin Padilla, taga doon niya. Kuya po. Sige, tatawagan kita. Sige po. Nasa yung card mo? Wala ka bang card? Wala tayong cards. Cellphone Kalamansi, number. trivia, kalamansi. Ayan. Vlog na po yung si Brother Sorel Legaspi. Ayan. Pero kayong channel? Wala? Wala ba? Kala mo yung channel eh. Channel 7. Hindi, meron. Ayun, meron yan. UNTV channel. Ayun. Public service channel. Public service. Ayan. Get it straight ha. Get it straight ha. Okay. Sige po, kontakin ko. Bigay ko po yung number ko po sa inyo. Sige. Sige. Totoo yan. Kaya po ha. Okay. Sige.
Okay, sige. Good morning sa inyo mga katrip. Welcome po sa aking YouTube channel. Ito po ay pagkakala lang po natin mag-spray ng ating kalamansi. Meron po tayong bisita na taga Gimba, Baysiha. Meron pa kagamay. Basta na po. Basta na po. Katatapos na po natin mag-spray eh. Meron pa akong natitira. Hindi, okay lang naman po. Kamusta naman po yung kuno niyo, yung kalamansi? Yung nga po bro, ang sasanggulin ko po sa iyo ngayon. Kasi talagang nahuhulugan po kami. Dami nahuhulugan. Ng bunga. Gusto kong malaman bro yung ano ko yung ginagamit mo para kung sakasakali Ibig sabihin ngayon po, noong latest na alaga ninyo, may natira naman po ba o halos walang natira naman? Meron naman po bro. May natira naman? Opo, may natira Ilang po. percent? Siguro mga 40 pare ano. Mga 40%. Parang gano'n. Nakapanginan Mag-spray. mag-spray, magpatubig, pagpapatubig sumasama sa Yung bunga. Lalo bro, naisabog po talaga na parang pataba. Sabihin, marami yung kanya. Yung mga nalaglag. Tapos ang nakikita ko dun sa, kita namin dun sa parang tusok, naglag. Tusok. Yun po kasi ang kuha ng kalamansi, kasalanan niya kasi yan mula doon sa pagkabulaklak. Pagka doon sa pagkabulaklak kasi, diyan ka napatlangan po ng pag-spray dyan, talagang mas marami po masisira kaysa buo. Mapapansin naman ninyo yan, magbubuko yan eh. Opo. Kahit yung sira, magbubuko din. Kaya lang, ang mapapansin nyo dyan, mas mabilis siyang lumintog. Mas mabilis siyang humaba. Hindi siya bilog, kumbaga oblong. Kaya pagka nakita ninyo yung gano'n na oblong na, asahan nyo na yun na malalaglag. Kaya nasabi kay pare, halika, sabi ko, tignan mo ito ano. Oo, marami yung nakikita natin, pero pag hawak mo ng kalamansi yung bunga, halos ilan? 10, parang 10. 2-3 lang Yung buo, matino. yung matino siya. Kaya sabi ko, ito yata yung ano natin, parang Pero ilang beses pa kayo mag-spray ng kalamansi? 2 beses po bro. Sa isang linggo? Namin yung dati po talaga. Kaya lang, ang inaano ko namin bro, yung ratio, kung paano. Yung timpla. Yung ratio. Kasi yung pong kalamansi, pagka halimbawa, nagkamali tayo ng ratio dyan, pag sumobra ng tapang, malalaglag ang bulaklak. Pagka naman tumabang naman po yung templada ninyo, yun na nga yung magkakaroon niya po ng mga sira, mga bukol-bukol. Opo, papasukan. para din yung kanta. Pagka wala sa nota. Oo. Pag wala sa tono. Wala sa tono, wala sa nota. Di bale, kahit mababa yung boses mo, basta sa tono, maganda pakinggan. Oo. Pag medyo mataas, pag nasa tono, okay lang. Kahit... Sabi ko kasi po bro, yung time na tumawag po ko sa inyo, 26 po ate tumawag ako. Eksakto naman, si pare papunta pala ng La Union. Kaya sinag ko po sa inyo ng 29. 29 na po yung po ninyo. Kaya tsaka wala rin naman tayo nung 26 eh. Dahil... Saka yung pataba. Opo, yun. Kukuha po natin si Mr. Marvin para po ikuha ninyo yung abono. Dadaanan ako namin doon. Pwede nyo puntahan. So, dali lang naman pupuntahan nyo. Kung alam nyo po yung Aliaga, yung bypass road papuntang Talavera. Mayroon papasok na papuntang Pamaldan. Pamaldan, tapos Barangay Samon. Yung boundary mismo ng Barangay Samon, nandun po yung kanyang mismong gawaan ng abono. Yun po ba bro sa Kalibangbangan na sinasabi ko ninyo? Oo, yun. Bago yung pagpasok na... Yung paganyan po bro, ito po yung Aliaga, ito po yung galing ng Gimba kapag ganyan po, ano po? May ano po kasi rito bro, kapag ganyan yan. Papuntang Aliaga, yung padiretso. Opo. Tapos, pakanan ka naman, yun ang papuntang Kalibambangan. Ano na lang yung mismong Barangay Samon pare. para ano na lang natin. Hindi mo nakakasama yun. Sa Waze kasi, doon mismo ka sa barangay ituturo, no? Kaya po nito. Dito. Tanong ka na ron. Ayun, pagkasakawa, pagtanong nyo doon sa tricycle driver, maituturo sa inyo yun. Sa Nueva Ecija. Talavera po bro, no? Oo. Sakop ng Talavera pare yun. Carmen Cabanatuan. Kabanatuan pa yun, sakop pa ng kabanatuan nyo. Cabanatuan City. Oo, kabanatuan pa yun. Nga po yung bro. Samon. Sa may Samon, barangay Samon Samon. Elementary School, dito na lang tayo. Ayun, padali na yun. Basta yung mayroong parang malaking karatulan na kuha nyo bago Pero may yung stop po kaya Kalibambangan. ito ngayon bro. May Mayroon. takop na po ninyo na sinabi. Kung baga sa kawan, marami po kung mga sampo yung kukunin ninyo. Sige Kaya po. naman po dyan bro, di po. Itatawag ko po sa iyo. Kaya. Kaya ni Rio. Kasi yung bangko sa likod lang limay eh.
Eh, yan naman po, malakas yan dahil kung ano, yung Innova. Ang paraan po doon, magre-ratio po kayo ng sulfate. Dalawang sulfate, tapos isang sulfate pala, dalawang organic. Ihahalo nyo na yun. Pagkatapos, 2:1. Yun po yung inyong isasaboy. Isang pong kukunin nyo na yun. Oo, 5 pino po isasabog nyo na yun. Yun yung katumbas niya. 2100. Yung pong pino na ginagamit po ninyo. Yun. Maganda magpabulaklak kasi. Anong kanya? Ammonium sulfate. Ammonium sulfate na yung Parang matamis yun. Marka bulaklak. swine? Hindi po. Iba yung O yung huling kinuha natin. Parang Yun, yung yun. Jojo na kinuha rin. Yung 20 na yan. Parang asukal. Opo. Parang asukal siya. Kaya yun yung ihahalo ninyo pagkatapos natubigan na pa yung kalamansi ninyo. Hindi pa po bro, balak na po namin magpatubig po. Kawan, medyo tigangin nyo ng konti. Yung kasi mga buko, di naman malalaglag na yun. So parang dalawang pabulaklak na po yun. Oo, ganun na gawin ninyo. Kasi marami kayong mga nalaglag para palitan ng panibago uli yung konso. Kasi laglag, makikita mo yung laglag mo, parang sa sariwa pa yung pinaglaglagan mo. Oo, yung tampok. Oo. Pagkakasi gano, bahina yung kapit ng buko. Kaya kailangan nyo, yun talagang yung... Mag-iisang linggo pa lang para. Oo, yung daig pa nun yung triple 14, yung organic Kasi fertilizer. 23, 24 eh. Nagpatubig ka 23, tapos ako naman 24. Kinabukasan, tinira ko yung kalahati. So magtitigan tayo ng mga Mga 20 days tatay, yan mula doon sa hindi pagkapatubig. Mga kwan lang yun, mga 15. 2 linggo. hindi kaya malalaglagan ng yun. Hindi. Makapit naman na yon. Yung pong mga natira na buko ninyo, yun na yun. Hindi na po malalaglag. Maliban na lamang kung may tusok pang iba. Talagang may mga tama na. Talaga malalaglag yun. Kahit makapit yun, malalaglag pa at malalaglag pa rin yun. Paano po bro yung kuhan? Majority po kasi ngayon yung 500 na puno po namin. Majority po yung tagahulin. Yung iba tapos lada sa resa. Ay, okay lang yun. Kapit na yun. Hindi po malalaglag yun. Parang tumigil lang ako sa paglagod yun bro. Yun po ang nakita namin ngayon na Nabuo. opo. Kasi yung pong gahulin, yan, kahit di mo na-spray yun, hindi na masyadong tusukin yan. Pero yung kasaresa, ayan, yan follow up pa rin ng spray yan. Lalo na yung bulaklak. Weekly po kami bro. Ayun. Ngayon na yung sinasabi ko sa inyo. Ayun, ngayon buko na yan, pwede weekly na yung pag-spray. Paano Para- po bro yung kuhan? Ngayon meron po kami binigay na alagayin kasi ngayon na 1,400 na puno. Ngayon bro, siguro mga 30% bro yung natagtag na. Yung tagtag na. Opo. Basta pagka pura tagtag na, yun naman kasing organic, wala naman side effect yun. Yung hindi na makagaya ng mga synthetic natin ginagamit, may pagkalagas pagka napasobra ka. Opo. Yung gano'n. Pero yung organic, wala naman problema dyan. Pampakapit yun. Sinubukan ko po yun bro ng ng 20 supot pero hindi ko po naubos. Bali 18 and a half ang naisabog ko lang po dun sa 1 po na puno. Daw, noong buhay po bro Nung buhay. Siyempre marami pong patay. Sabihin mo na 1,000 o kaya 1 o ganun po siguro. Gano'n lang po baka tataas po yung puno? Ilang taon na? Ano na po bro, yung iba, yung 200 na puno, may 10 taon na raw. Pero itong isa bro, nasa ano pa lang po, 7. Para ganyan nakatataas. Ayan. Ano yung Opo. dahon nun? At medyo dilaw po. Opo, kasi hindi po naalaga. Yun lang pang organic talaga lagyan niya. Ay, tingnan nyo rin ako 15 anyos na. Pero yung sa amin po kasi talaga, maganda yung Green. Yung green. kasi nagpopular po kasi doon. Sa foliar kasi, okay yun. Mas maganda yan para maging verde tsaka malaki bunga. Kaya lang, hindi kayang apulahin po ng foliar yung insekto. Tama. Kaya yung insekto, kung ano yung gamot na gamit mo, yun yung magiging niyan, epekto doon sa inaalagaan. Kaya pag mahina yung gamot po ninyo, ang resulta nun, maraming malalaglag. Maraming masisira. Oo. Pagka tama naman po yung timpla ninyo, ay talaga nga namang nakita ninyo maraming buko.
Yung ngayon pwede yung... Ayan po mga katribya po, yung ating ka-farmers ay namali po sila ng timplada doon po sa kanilang gamot. Kaya yung matapang na gamot po nila ay lumutang. Kaya ang nangyari, yung kanilang mga bunga sa halip na maging buo ay nangasira. Ganyan po talaga pagka po mga katribya, nagkamali po tayo ng ating po paggamit ng gamot o timpla, kahit nabuti sa bulaklak, mauubos at mauubos. Kaya yun, pumunta ulit sila sa atin para po magpaturo po ng paraan po ng pagtitimpla. Yun naman po, i-guide naman po natin sila doon po sa kanilang gamot. Meron sila pong mga sarili pong gamot ng gagamit ng pool nila. Tatama lang po natin yung kanilang timpla at kung paano po yung kanilang paghahalo doon sa kanilang ini-spray. Ilang drum naman po ba yung nauubos ninyo sa kawan? 500 puno? Dati po bro, anong una-una po kami ni pare, 5-6. Baka ipaligo yun. Opo. Oo. Tapos dito lang po, nung nakadiscovery po kami, 3 kalahati, 4. Sayang yun, di naman kaila. 2 araw pa ako nag-discover na ako lang po Ang sakit po ng katawan ko. Ay oo, delikado po sa kalusugan yun. Mas maganda po, bili kayo ng bagong pito na maganda buga. Yung ngayon po yung isang sadya po namin dito na Oo, sa HN meron nabibili doon yung mga bagong pito ng bomba. yung mataba, mas mataba yata. Oo, makakapili kayo doon. Pero ganun Bibigyan pa sa rin inyo. po buga po niya. Oo, mas pino yun. May adyasan naman yun. Oo, yun sa may pihitan sa puwit. Gusto mo ng pino-pino parang hamog. Pwede. Pagka medyo mataas, ikukuha mo siya medyo itutulis. May Aling Gloria po kayo kay Nunez? Yun yung kay Nunez. Oo, yun. Pwede kayo bumili doon ng mga pito ng bomba. Kasi mintres po lumalaki po yung butas ng pito ninyo. Lumalakas ang konsumo nyo sa tubig tsaka sa spray. Tapos, hindi naman po natin napapatay yung mga insekto, naaaboy lang. Eh, yung inyong gamot, nandula sa lupa din napupunta. Opo. Eh, kasi pag halimbawa, pag yun ay tama naman ang timpla ninyo ng inyong gamot, ay hindi kailangan ng paligo. Eh, sa akin niya, ay manual na ginagamit ko eh. Kaya ni pare, tignan mo parang lalaro si brother ka ako. Gumaganong-ganon lang ka ako. Oo, eh, marami yung buo eh. Chargeable na gamit ko eh. Napasugod po ako sa'yo bro, para yung po talagang sadya. Oo, kasi nandun po kasi sa timpla yon. Hindi naman kailangan yung paligo. Basta tama yung timpla ninyo at tamaan nyo yung subject, ay magiging buo yung bunga. Parating ko niyan. Parang hamog lang. Parating bro gamot sa tao yan. Opo. Na pag iluseta sa inyo, doktor, isang tableta sila kada inom, 3 beses. Pag dinala mo, sa kanila. Oo, ma-overdose ka. Opo. Tsaka ang problema kasi po namin doon, kung sa napsak lang sana, okay lang sana. Ang problema tayo po sa Power spray talaga kailangan nyo doon. Kaya po bro, nung nagpunta ka ng Tarlac, nagpunta ka ng Kuya po. May sabi ko sa bro, message ko kita kung may way ka rin. Madadaanan mo bro akin eh. Papura ka po bro eh, pa Kuya po. Kung dito ka dadaan naman sana, madadaanan mo rin. Pagka magagaling ng pura. Dadaan, gaganto ka sa may Victoria, lulusot ka din po bro ng papuntang Kuya po. Kung hindi ka po mag-ano. Kaya lang ang daan ko po doon sa Bekawa, sa may Gimba bypass. 20 kilometers na po bro, nandun ka na po sa location po namin. Destino tayo sa Gimba eh. Nagkita po tayo bro, nagkita ka sa pulpito. Kaya nga lang, nung nag-break na, umuwi po ako. Kumain po. Tapos pagka-break na mo bro, minsan wala ka na, pupunta ka ng iba. Oo, pupunta na ako sa Talogtog or Kuya po. After nun, announcement naman yun. Ayun siguro, yun ang naging problema ninyo. Lumutang yung inyong gamot. Hindi siya nag-mixture. Kaya kahit paanong gawin niyo ang halo ninyo doon, ang in-spray nyo lang yung regular, yung matabang. Pero yung matapang, wala. Kaya yung sinasabi kay pare, ano yan eh, parang sa pansin ko, hindi na wala na tayo sa pag-spray kasi dapat, gano'n na ba kalaki yung nalalaglag, sing laki ng mais? May maliliit na yung buko hanggang sa Gabonggo, gamais. Lalaglag. Yung gamais na yon, kuwala yun eh. Babagay, weekly pa yon ang pag-spray talaga. Tapos yung gasaresa, pwedeng twice a month. Pagkagasaresa lang. Dami namin ako iwas na gamot bro. Kaya sabi ko pare, punta tayo kay Brad Barullo. Kaya yun ang kod doon. Pagka gahuli, stop na. Kaya lang, di naman natin magawa na mag-stop ng spray kasi kada tubig mo mayroon lalabas sa bulaklak. Hindi ka talaga mahihito. Ganyan kasi ang kalamansi. Wala na bulaklak na lumalabas.
Yung ngayon. Yung sa Kasi nalaglag na yung unan yung labas. Ngayon, kaya ang gagawin din nyo, 2 linggo ninyong hindi tutubigan, papabulaklak ulit kayo ng panibago. Para Pero yung mga nakasulog, pataba hindi ninyo, mahulog yun, yung mga nakasulog. hindi, ayun po kasi ilalagay nyo yung pataba, organic. Kaya pampakapit yon plus paglalabas ng bulaklak. Makikita nyo yung kalamansi namin dito may bunga na siya. May bunga na tapos namumulaklak pa uli. pinasya na Nakita niyo. Oo, may bulaklak uli. Kaya gano'n. Tapos yung buko, wala ba lang... Oo, walang makita. sira. Yun yung kuwan ng kalamansi. Nakadalang namin din mag-spray. Kaya kung niya, yung organic na yun, parang pagka kumain nyo, para bang di gusto ng insekto yung aming gusto sa... Oo. Ilang araw ko bro bago po gumana po? Ay para rin sa synthetic din siya. Parang ganun. O papaano yung synthetic na lumabas ang bulaklak, ganoon din naman siya. Mga 10 araw hanggang labi na. Lalabas na yung bulaklak mo. Dalawang patubig no po, sino po yan? Oo. Maganda kasi yung bunga ng kalamansi mo lumalaki. Di ba kailangan nyo magkuha pa ng pampalaki ng bunga? Oo. Ering nga po Diretso kailangan. na. Oo, diretso. Kaya naman tayo nag-i-spray ng pampolya para manatiling yung pagkaberde niya. Opo. Tsaka pagdagdag din sa kanya pagka sa taas. Kaya isa rin yun. Kaya yung kagandahan nun, malaki na menos namin sa pataba. Dati-dati, kung ano pataba yung nilalagay namin para mag-testing ng maayos hindi rin, minsan yung madilaw, yun madilaw rin. Lalabas ka ng bulaklak, kaya alam, madilaw rin yung ibang itsura. Opo. Pero yan, sa may organic, maganda yung nagiging resulta. Saka kailangan nun, napaluluwag na yung lupa. Oo. Parang nagagambulan mo yung... Nabubuhaghag yung lupa niya. Kaya Opo, yung kalamansi mataba mo, siya. nagpo-produce pa ng ugat. Dumadami. Nagdadami siya ng ugat. Kaya yung unang nilagay mong pataba, na hindi nila kinakain dati, kakainin na rin ngayon yun. Yung mga na-stack yung pataba na ko na Sa yan. lupa, na hindi Sa lupa. kinakain. Kakainin na rin nila ngayon yun. Yun yung kaganda. Lalabas na ugat. Ibig sabihin, mainam din po pala sa palay bro, ano? Oo, sa palay. Yan nga po yung mga karamihan pong sineseminar ni Mr. Marvin Nagpunta siya ng Poso Rubio. Diyan sa, dito sa Pampanga. Punta rin ko na seminar diyan. Sa Bataan. Sa Visayas Mindanao, nire-request kaya hindi na niya magawang pumunta at malayo na. Kaya paswerte tayo rito sa Nueva Ecija. Kasi malapit lang ang kuhanan ng pataba dahil yan lang ang gawaan. Kaya sabi ko nga, kung yung kakay nakarating sa Visayas at sa Mindanao, pag-aagawan yung pataba na yun. Kaya lang, hindi siya makapunta ron. Unang-una, harang siya ng mga commercial na fertilizer. Number 1 kasing kalaban niya yan. Una-una, siyempre, kung mo yun ay walang tatak, talagang... Inspection po kasi. Oo. Hindi naman tinatatakan din ni Mr. Marvin kasi kapag tinatakan yan, papunta ng commercial yan, hindi na ganun presyo mabibili ninyo. Mas mahal na yung mabibili na yan. Kasi may kita na yung mga agri-supply dyan. Kaya gusto ni Mr. Marvin, yung mga direct ang mga magsasaka, ang mabigyan niya ng abono na mas mura. Para mas makatulong. Yun ang kondon. Yun naman ang interest natin. Kung alin yung mas maganda at makakatulong at sarili pang atin, yun ang kailikin natin. Kung minsan, maraming mahilig kasi yung mga Pilipino natin sa imported Oo. Hindi alam stage deka. Pagkalima, bagamat yung kay Mr. Marvin, yung US, yung mga folio na ginagamit yan, inihahalo, effective naman. Pero yung majority, yung mga marami dito, mga minerals, yun yung inilalagay niya. Na dito sa Pilipinas na kukuha. Kaya yun ang kagandahan doon. Isipin mo yung triple 14, pag-asa ng marami lagi mo ng triple 14 para gumanda bunga. Marami pati na pati dyan. Hindi nila alam may sangkap ng kawan dyan. Ng simento Bagamat nakakita naman ninyo yan sa bukid, pagka hindi mo tinubigan, matigas na matigas parang bato. Pagka naman tinubigan mo, parang malatang-malata na hinalong simyento. Ganun ang resulta. Pero yung abono na yan ni Mr. Marvin, hindi matako sa tubig. Yung lupa, kung iyaan ay malata, ay nakukuha niya. Nanyo-neutralize niya yung lupa. Saka na ibabalik niya yung dating lakas ng lupa. Yung dating lakas niya. Hindi kayong abono lagi ng abono. Ngayon, para umani ka ng kalamansi o umani ka ng maraming palay, lakasan mo abono. Yun, maximum lang naman yun. Kaya sabi nga Mr. Marvin, at walang side effect sa lupa. Mintres dumadami yung abono mo dyan, yung organic, mas nakokondisyon mo yung lupa.
Eh yun namang abono natin synthetic. Mintres dumadami naman yung abono mo, pinahihina niya ang lupa. Kaya pag nagtanim ka, kahit ano tanim mo, walang abono, wag mong lagyan. Hindi ka aani. Tama po. Pero pag may organic, wag mong lagyan abono, nandun pa. May pataba pa siya. Ilang buwan naman po yung... Ay, taon. O, yung kay tatay nga din eh. Taon yung sinampol eh. Gumugusar pa eh. Oh, yung gano'n katindi yung abono. Kapag halimbawa, naglagay ka uli, ay talagang pababalikin yung lakas ng kuwan mo. Ibig sabihin po, nung pong nagsabog po kayo, hindi na po naulit na wala na po kayong Hindi, nakasabog na ako uli ng pangalawa. Yun nga uli yung lumabas ang marami uling bulaklak. Although marami na siya naging bunga, nag-produce pa uli ng maraming bulaklak. Ikuhan mo sa kanila, pakita mo sa kanila yung sa iyo. Ay, nakita po namin bro, tataka nga kami. Kakaganda ng buko niya. Sabi namin, ano kaya ginawa rito? Oo, yun yun. Eh, chargeable lang naman yung gamit natin. Yun lang ako natin. Pero yan, kahit nakuhan, siyempre may sira pa rin yan. Hindi ka perfect na talagang yung lahat ay magiging buo. Ang klase niyan, baliktad. Kung doon sa dating ginagamit ninyo ang nalalaglag halimbawa 75%. Yan, 25% ang natitip. Oo. Halimbawa, 10, ay may malaglag doon ay 3. Mga gano'n, o 4. Ay, At least, majority pa rin yun sa iyo. Pero sa dating ginagamit natin, halos 10% lang, 5% lang natitip. Oo, Parang bili lang natin 85 ano? gano'n. Na diretso yung nabilang natin na ano na. Buko na lang, ano, nabili lang natin. Natira ata pare ilan? Sa ganitong sanga, 83, nung kalaunan, nung natira, 4 yata. 4. Oh, wow. Di halos 5% halos. Dilagyan pa namin tali. Ng tali. Oo, tinalian ko talaga bro. Binilang po talaga namin. Kasi under experience pa. Yung kasing buko, pagkayaan natagtag na. Opo. Maliit pa lang siya, makakita mo na kung sira o hindi eh. Madilaw. Madilaw, makintab. Tsaka, makikita niyo yung itsura niya, oblong. Malaman mo na kung size niya yung sira. Doon pa lang sa maliit na gamunggo. Opo. Pag lumaki naman ang gamais yun, ay makikita mo na yung itsura niyo. Bukol-bukol na ang kuwan ano. Kaya yun na pagkapanagtag, mapapasin mo na yung buko niya, berde na. Oo. Para sa managtag siya, makita mo berde, yung buko niya, berde. Yun po, kaberte ko. Dahon eh. Oo. Sa iba po kasi, pag halimbawa nalaglagan ng bunga, hihinto na ng spray yun. Magpapabalil ako lang ng panibago. Sayang. Oo, sayang yung tinira mo na yung nabuo. Ayaw mo bakit? Sisirain ng insekto yun. Kaya halos zero siya. Dapat to, ang continuous pa rin yung spray niya. Kaya lang dapat, baguhin niya yung gamot niya. Dahil nung time na yon na nasiraan ang bunga mo, ibahin mo na ang gamot mo. Ibig sabihin, hindi epekto yung gamot mo na yun. Kung yun din uli gagamitin mo, masisira uli ang bunga mo. Ganun pa rin. Oo, ganun pa rin. Sayang ka lang ng pera, tsaka ng pagod. Kasi Kaya ang gamit ganun yun. po namin ngayon bro, gumamit po kami ng top kill, gumamit po kami na